welcome to my vlog. And right now, nandito na tayo sa second day ng ating biyahe. At palubog na yung araw. So, ikuwento ko lang. So, from Collingwood, galing ako ng Collingwood. Then, galing ako ng Collingwood ng Saturday afternoon. Then, nag-travel ako papuntang Inglehart. Natulog ako ng gabi. Then sa Ontario, Inglehart. Then Sunday sa Inglehart ng morning nagsimba ako, and then nag-start na ako mag-travel ulit. Then from Inglehart to kumain ako sa Kapus Casing, sa Chinese restaurant doon. So masarap naman yung pagkain nila. At naalala ko yung mga pagkain sa Taiwan before. Then after that, dumiretso ako ng Hearst. At doon ako nag-hotel. Ang pangalan ng hotel ay Travel Inn. At ang price nila is 139. With tax included, 164 I think. Then nagpahinga tayo doon kahapon ng gabi. Then right now nag-travel tayo hanggang Hearst, hanggang Long Lac. After Long Lac, Nisiping, and then we go to Thunder Bay. So sa Thunder Bay, doon ako kumain ng African restaurant. So nag-order ako ng kanilang goat soup stew, then chicken and beef. Then after that, biyahe ulit tayo. Up to this time, papunta naman tayo ng Dryden. So sa Dryden, mag-hotel tayo sa Chalet Inn Motel and Restaurant. So nakakuha tayo dun ng mura-mura, 109, tax included. I think it's 129. So mura-mura yung hotel na nakuha natin. At dito sa Hearst, yung Travel Inn, mas mura daw yung yung 2 beds. So 2 beds yung binigay nila sa akin, nagamit ko lang yung isa. Then alam nyo ba guys, nag-check ako ng oras kanina sa Thunder Bay. So ang oras natin the same pa rin hanggang Thunder Bay. After ng Thunder Bay, nagpunta ako ng Unpala. Nagbago na yung oras. So mas nabawasan na ng oras yung travel ko, 1 hour. So mamaya i-check ko kung saan ako nagbago ang oras pagdating ko ng hotel. So 23 minutes from now, nasa hotel na ako. Motel, sorry, it's a Chalet Inn Motel and Restaurant. Yung buti maliwan-liwanag pa, kahit pa paano maayos-ayos pa yung travel natin up to this time. So yun, so far so good. Marami lang stop kasi kailangan natin minsan tumayo, stretching, at mag-washroom. Then yeah, all things so good. So medyo pagod lang dahil nakaupo ng mga ilang oras. Then hindi ko napansin, nagbago na pala yung oras. Kaya tumawag lang ako dun sa aking mother kanina, and then doon ko na confirm nagbago na pala yung oras. Nagbago na yung oras dito sa aking dashboard kasi connected to sa CarPlay. Pero dito sa car hindi pa nagbago yung oras. So exciting kasi pangalawang araw ko pa lang nagbago na yung oras kaagad. Nag-decrease na ng 1 hour. So nakikita natin
meron na tayong na-accomplish so far. So up to this time, time check of my travel is 14 hours 13 minutes from Engelhard to up to this time here in what's the place before this is Ignace ang ano niya, spelling niya. So Ignace, then malapit na tayo sa Chalet Inn Motel. So ano pa, at so tomorrow from Dryden to Winnipeg na tayo, Manitoba na. So yun yung ating mga travel plan. Hinahanap ko yung travel plan ko, nagprint ako nun pero hindi ko na alam. I have so much stuff in my car, so napakahirap iayos. Ang ginawa ko na lang, nilagay ko na lang, siniksik para mabilis na lang, makaalis na. At ang ating goal ay makarating sa Victoria ng mas maaga ng Sunday para makapagsimba pa tayo ng church, and then ma-meet na natin yung ating employer doon, si Ma'am Christia and Sir Alex. They're all Christian at couple sila, so I'll be working with them as a baker. At maganda naman yung puso ng mag-asawa, at I believe na talagang magiging maganda yung aking work with them, together with them, because they have the heart in serving God. So I am so thankful that I met them. Nag-apply lang ako sa job bank. So before everything else happened, nag-apply ako sa job bank. Nagsisend ako ng 100 plus resumes every day. So pag wala akong pasok, mas tumataas yun, mga 200, 300, 400 resumes araw-araw yon. So lahat ng place sa Canada na-applyan ko na. May tumatawag, may nag-i-email, pero most of them, they don't have the MIAs. So napakahirap maghanap ng work, but God is still good. Na-meet ko tong couple na to. They are willing to support me in my journey here in Canada. Nagpapasalamat din ako sa church namin sa Engelhard, yung Living Way, and to Pastor Andrew that he trusted me to somehow preach the word of God at share the gospel to all Canadians. So I am so humbled, and it's a big privilege na ibinigay sa akin ni Pastor Andrew. Thank you so much, Pastor Andrew, and happy birthday. It's your birthday today, I know. So maybe someday, somehow, you will be watching this video. And thank you so much. So nagpapasalamat din po ako sa mga brethren natin doon, at talagang they are so supportive. At they give me love offering, cash gift to support my travel, at makasama ko ang aking pamilya dito sa Canada. So still praying that everything will be alright. I pray na mas magamit pa tayo ng Lord sa man tayo mapunta dyan sa Victoria, at ma-fulfill natin yung God's calling sa ating mga buhay. So antabayanan nyo po ang aking journey from Collingwood, Ontario to Victoria, British Columbia. So nakakita ko ng isang motel dito, mas mura siguro dito.
Pero 19 kilometers pa sa Salay-in tayo mag-drive at 16 minutes to go. I-comment nyo lang po sa comment section ano pa yung mga gusto nyong malaman tungkol sa buhay dito sa Canada, sa buhay ko, sino ako, paano ako nag-umpisa sa Taiwan, sa Canada. So galing po ako sa Taiwan. Nagtrabaho ako sa Changhua before for 3 years sa isang baby bottles company. Do you know the Farling Incorporated? Yung mga nakikita nating print sa baby bottles, yon, doon ako nagtatrabaho dati. So maraming mga products doon, baby bottles, baby mga chupon, mga stroller. So napakabigat yung trabaho ko noon. Ayaw ko nang bumalik ng Taiwan after that 3 years. So nag-try ako mag-apply ng Japan, but it's really hard to get into Japan. Then I decided to go back in Taiwan. So nung bumalik ako sa Taiwan, yung desire ng puso ko, bumalik ako sa Taiwan, sa Hsinchu, kasi nandun yung si Pastor Julius Sagayka, na isang tinitingala nating pastor leader sa GIL Church. So ang prayer ko, makabalik ako ng Taiwan, and particularly sa Hsinchu. At so far so good, God answered my prayer at nakabalik ako ng Taiwan taong 2017 sa Hsinchu, at nahera ko sa PTI. So I work in PTI as factory worker, but my job is really engineering technician, pero yung nakalagay dun sa aking COE. So 7 years ako doon, napakaganda yung trabaho ko doon, at kung may babalik lang, talagang gusto ko pa rin magtrabaho doon. Pero kasi nga gagraduate na tayo last term na natin bago ako nag-resign. Thanks God, at nakakuha tayo ng trabaho dito sa Canada. So yun yung buhay natin doon sa Taiwan. Isa po akong musician, tumutugtog ako sa church, at nag-share ng gospel, so ganoon din po dito sa pinanggalingan ko sa Collingwood. Nagtrabaho ko sa Tim Hortons for 1 year and 3 months. Then nag-serve ako sa GIL dito sa Collingwood. Nag-serve din po ako sa House of Praise, and I became music director in House of Praise. At baista po ako sa Journey Community Church, isa po itong Canadian church. And then sa Jesus Lord Church, naging keyboardist po ako doon. And then nalipat po ako sa Engelhard. So ganun po yung buhay ko dito sa Canada. Just comment what do you want na i-vlog natin, ano pa yung mga gusto nyo malaman tungkol sa akin, sa aking pamilya, at subaybayan nyo po ang aking buhay dito sa Canada. At ano pa, so praying makakuha tayo ng permanent residency sa ating panibagong place. At nag-aral din po ako ng personal support worker sa Victoria. Walang ganon, ang tawag nila doon ay healthcare aid. So matatapos na yung aking natapos na yung aking theoretical, and then I will do the clinical placement. Itutuloy ko yan sa Victoria. At tinatapos ko rin po yung aking industrial engineering sa Pilipinas. Matapos na, para magamit natin sa pag-a-apply ng permanent residency. So yun po ang aking buhay dito sa Canada.
And any further details, just ask a question and we will do a vlog with that. And thank you so much for your support, your prayers, and for watching my videos. And it's really helps me a lot in my journey here in Canada. So malapit na tayo sa Dryden. It's about 9 minutes far. And yeah, I will update you again tomorrow with my another drive going to Manitoba. That's all for now. Thank you guys. Have a good night. Bye bye.